160 new free-range day-old chicks ang dumating sa farm. Batch 20 na tayo. Ano ba ang mga kailangan gawin sa mga bagong dating na sisiw? Yan ang ipapakita ko sa video na to. Diretso yan sa ilong. Tara! Yum. Yum. Sobrang agang dumating ng order ko na sisiw. Naka-boxer shorts pa nga ako oh. Kailangan i-check lahat yan bago i-receive. Thank you, Kuya Rider. 160 heads na sisiw ang na-deliver out of normally 200 heads na order ko. Kaya kahit tirik na tirik pa ang buhok ko, dinala ko na yan sa brooder natin. Binuhay ko na rin ang mga heater nito at mga ilaw para magsimula ng uminit. Pinrepair ang mga tubig nila na may asukal na pula. Ito ay para mabilis makarecover sa stress ng biyahe ang mga sisiw. Inilagay sa loob ng brooder. Pinrepair namin ang setup para sa bakuna. B1B1 plus IB ang i-administer natin sa kanila. As you can see, batch 20 na tayo. Batch 20 na tayo. Nice! Sinimulan na namin magbakuna. Ako nagtitimbang, nagsusulat sa monitoring sheet ng timbang, at si John Paul naman ang nagbabakuna. Importante ang bakuna na ito para hindi dapuan ng Newcastle's disease B1B1 variant ang ating mga sisiw with infectious bronchitis. Ito yung alam ng karamihan na peste. Ang sa monitoring naman, dito ko nalalaman kung okay ba ang performance ng mga manok natin at ang ating progress. Kasama na rito ang mga intakes nila kagaya ng feeds, tubig at vitamins. At syempre, ganun din ang supplier ng ating sisiw. Nilagay ko na ang sa pangalawang pitak. Inom naman kagad ang mga sisiw natin ang kukit nila. Timelapse muna tayo. Meron na naman tayong free na 20 heads na lalaking D102. Ngayon tayo maglalagay sa unang pitak kasi mga males ang nilalagay natin dito normally. Tinuruan din nating uminom ang ilang sisiw. Magagayahan na kasi sila for sure At para sa pinakahuli ng sisiw, 38 grams siya. Naglagay na tayo sa pangatlong pitak. Puro DH53 ito, ang mas madalas hanapin sa atin. Ito ang katapat ng Rhode Island Red na kilalang kilala ng karamihan. And yan ang ating mga sisiw. Nakakatuwa talaga silang tingnan. Nag-impis na rin kami ng mga ginamit namin. Nagsali pa nga ako ng Integra 1000 papunta sa tumbler. Ang hirap talagang buksan ng ganito. Pwedeng gawing challenge. Pero easy ko lang nagawa ngayon. Bimeg, baka naman. Pagkatapos ng 2 hours na nakapahinga sila, saka pa lang pwedeng patukain. Nilalagyan sila ng patuka sa sahig at konti sa feeder. Ayos, sana maging okay sila. Yun lang, peace.